mapagpalang umaga po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa may West Avenue, Quezon City. Ito po yung MRT7 Elevated Turnback Guideway. Umpisa po yan dito sa North EDSA Station, dyan sa likod ng Unified Grand Central. Ito naman yung Paramount EDSA, ayan, yung mapapasok ng West Avenue, dito yun papasok. West Insula sa kanan. So ngayong umagang ito mga kasikap, araw po ng Biyernes, ika-26 ng Hunyo tong 2026 ay mag-update tayo dito. Silipin natin yung progreso dito sa ilalim kasi nag-clearing na sila dito, no? Nililinis na yung ilalim. So ayan yung ipapakita ko sa inyo. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Isa tayo dito sa may West Insula. So ito na lang yung natitira dito kasi may mga precast na parapet wall pa dito ang dami. Sobra siguro to, ano. Ito na nga, oh. Ini-welding pala nila yung, ay ina-acetylene torch pala nila yung sobra na steel casing na yan, tapos tinatanggal. Ganito na po kapangit yung kalsada dito. Bako-bako at saka ayan, sana ayusin ng, hindi ko lang alam kung ang mag-aayos ba nito o yung SMC kasi sila naman yung sumira niyan, mga equipment nila, o yung LGU mismo ng Quezon City. Paki-comment na lang dyan sa baba kung may idea kayo. Wala akong nabasa ang informasyon kung kanino i-charge yung pagkasira ng kalsada dito. Inayos kasi ito nung nag-road widening ang Agapur Construction dito. Sila kasi yung nagdagdag ng tigis-isang linya dito, kabilaan. Kaya tapos lagyan nila ng mga bricks. Tapos mula naman dun sa Examiner patungo ng Delta, yung PG Cruz naman yung road widening doon. Dito sa part na to, mapapansin natin na sa Center Island na meron pang mga bakod kasi nandiyan pa yung mga ano nila, mga pinagputulan ng mga steel bar nakatambak. Ito yung part na wala na, tinanggalan na nila, pinaparkingan na ng mga sasakyan. Bulacan Street. Pag mayroon pang bakod, meaning na mayroon pa silang mga ano dyan, equipment, tapos nakakahalagang gamit nila na pinoprotektahan. Kaya nito, andyan yung mga ano nila, equipment, yung manlip, tapos yung iba pang mga materyales. Doon sa dulo, nung nakaraan, nag-clearing na sila, tinanggal ng mga truck nila. Kasi ito na yung resulta, hanggang doon na yan sa dulo, Examiner. Tingnan nyo, butas-butas. Balher Street, ayan o, na-acetylene torch nila yung mga sobra. Ayan o, ganito na yung tsura niya, no? Pag na-acetylene torch na nila yung bahagi ng mga steel casing na sumobra, tapos tinatambakan nila ng lupa. Ayan o, ito yung ano na dito, malinis. Ganda na, no? Talagang, kung masasabi natin malawak din pala tong kalsada na to pag natanggal na dito yung mga sagabal sa gitna. Tapos maglalagay sila dito ng median barrier. Ayan na nga, yung guhit na yan sa gitna. Parang lalagyan nila yan. Hindi lang parang, lalagyan talaga yan kasi magiging magulo yung ano niyan pag hindi nila nilagyan. Patungong ano na yan, Quezon Ave. Tapos ito yung Examiner Street. Hanggang dito pa lang yung turnback guideway na to. Dito tayo dadaan sa gitna. Linis na, no? Kita nyo naman mga kasigap kung gaano kalawak din to dito. Nasa dalawang lane. Tapos, ayan o, ganyan yung mangyayari niya pag hindi nilagyan ng median barrier. May mga lumilipo na lang bigla, bumutaga, at pwede pang pagsimulan ng aksidente yan.
maglagay sila dito ng U-turn talaga na talagang ano, yun lang liliko ang mga sasakyan, hindi kung saan saan. Yan, ang ganda na dito, no? Tapos nililinis na rin nila dito. By 2027 na dalawang quarter daw yata ito mag-open na. Kapakinabangan na ng mga laging na traffic dito sa Commonwealth patungkol curfew. Laking tulong na itong MRT7 sa tutulang. Kasi yung lugar na yan sa may Commonwealth talagang hindi mahulugang karayom yan pag sa traffic. Kahit malaki yung daming lane, nagta-traffic pa rin. Grabe, no? So, pababawasan din yung traffic na yan pag umana na tong MRT7. Kasi kahit ako, di na ako mag-commute Magbabas pa ako puro ano dun. Sasakay na ako ng MRT7 pag galing akong Bulacan patungo dito sa North EDSA. Tapos kung patungo naman ako ng Pasay, di sakay ulit ako MRT3. Kasi connect na yan dyan. Tapos kung patungo naman ako ng Manila, di mag-LRT1 ako. Patungo ako na dire-diretso na hanggang dun sa may Dr. Santos, di ba? Yun nga lang, ang problema dito, yung LRT1 dito sa North EDSA, Unified, hindi pa inuumpisaan gawin, no? LRMC nang tatapos din Pag halimbawa gusto mong mag-LRT, pupunta ka pa ng FPJ station, sakay ka pa ng jeep dyan, hirap sumakay dyan. Sa bagay, may ano naman dyan, P2P bus. Eto. Pinuputol nila yung mga lagpas na yung mga temporary staycation nila sa ilalim ng poste na ina-acetylene torch nila, no? Pinuputol, tapos yung pinagputulan, tinatambakan nila ng lupa kagaya ng doon sa may examiner, nakita naman natin kanina. Tapos malinis na tingnan, papasana o iba na lang talaga. So ito dapat yung pinapadami, yung mga trend, hindi yung mga skyway. Para sa akin lang, opinion ko lang, para sa makamasang, kasi karamihan naman dito sa atin mga commuters, bibira lang naman yung mga may bayad sa tol, ano? Kay Rapon Angat, kay Pangilinan. Ngayon yung North Exit Station Matawid. Ito naman yung Unified. So sana matapos itong LRT1 at MRT3 dito. Mag-operational na to para magamit na rin. Nagsabay sa North Exit Station, MRT7. So dito sa dulo mga kasikap ay yung North Avenue station ng MRT3, yung turnback guideway ng LRT1 na yun sa kapila, sa kaliwa, sa gilid ng landmark train home. At ayan mga kasikap, hanggang dito na lang tong video na to. Magandang umaga po, God bless. Tulad ko lahat ng mga